Ay, lovely. Kakapanood ko lang nung nung vlog ni wait lang. Kalimutan ko agad kung ano bang pangalan ng vlogger na yun sa gitna. Vlog ni Sir Chin Kitan yun. Paano daw yumaman? Hindi ka daw yayaman kung ikaw ay nag-iipon lang at walang disiplina. Kung sinabi niya. Unang-una sa lahat daw ay kailangan may negosyo ka. Yun. Siyempre, wala rin negosyo. Tayo ay pinagkakatiwalaan lang naman ng ating papa dito sa kanya. Family business. Sa aming family business. Imprenta. Accredited kami ng BIR. Nagpiprint kami ng mga resibo na may permit galing po sa BIR. Yun. Huwag yun ang pansinin ng aking mga ha. Ganyan talaga. Wala pa tayong pangpaayos ng ating peska. Mga ka-G. Oh. Huwag mo nyo nang pansinin. Ang pansinin nyo na lang yung yung kabaitan ko. Kasipagan ko. Ayun na lang. Sa mga nakakakilala sa akin, alam nila yan. Kaya nagsimula akong mag-layout ng 1 PM. Ngayon ay December 19, 2023. Nagsimula ako ay 1 PM. Ngayon ay 6:51 PM na. Hindi pa rin ako tapos. Marami na rin naman akong nagawa. Kaya, samahan nyo ako. Tingnan nyo kung paano ba yung ginagawa. Ayusin ko lang yung camera. Wait lang. Ayaw kasi ng asawa kong mag-vlog. Ewan ko kung bakit eh. Hindi ko alam. Na-stress na rin ako sa kanya. Pero ito. Nakita ko sa inyo ano yung ginagawa ko. Paano ako nag-layout. Siyempre, kaganyanin ko na lang. Yeah. Okay. Sabi natin. Paano ba? Ano ba yung ginagawa ko? Ano ba yung ginagawa namin sa buhay namin para kumita, makabayad sa mga utang, makabayad sa bills, syempre. Meron tayong Meralco bills, may tubig tayo, may internet bills, ano pa ba? Bahay sa renta, yun. Ano ba? Kaya, wait lang. Ito muna tayo. Paano ba yung ginagawa? Ano ba yung ginagawa? Samahan niyo ako. Huwag kayong magsasawa. Tulungan niyo naman ako. Share and subscribe. Please. Actually, yun nga pala, pagdagaling ko lang pala sa last week Wednesday. Nahihirapan ako ngayon, pasensya na kayo mga ka-G kasi naputol ang aking salamin. Naputol siya. Kanina nagpa-check ako kung magkano yung frame, 960 pesos daw. Naalala ko dati ang binayaran ko rito bago na yung lens, bago yung frame, umabot lang siya ng 2,000 yata yun. So nang hinayang ako, sabi ko sa pamangkin ko, shoutout kay Vita, sabi ko magpapasukat na lang ako ng salamin bukas pag may time ako. Tumatawa yung pamangkin ko kasi nagtalakbong na si Teya. Aya, hello ka. Umayos ka naman. Ayaw ko magpakita dyan. Ayaw daw niya. Ako na lang. Ayun pala. Hello. Nag-vlog na ako.
Ano nga pala? Kwento ko lang, kwento. Kailan ba ako aya ng hospital? Last week? Yeah. Anong ano yun? Pakita ka. Hello. Mga ka-G ang tawag ko sa kanila. Hello sa'yo. Hello mga G. Mga ka-G. Makaka-G? Mga ka-G. Mga ka-G. Ayan. Wait lang. Ano, kailan ba yun? Kailan ba ako na ano? Ano ba tayo ngayon? 19? Ano? Apa. 19, wait lang. Hindi ko matandaan eh. Kung kailan ba ako na pumunta ng... kailan ba ako nagpa-check up sa OB? Wait lang. Makikita ko yun dito. Wait lang. Wait lang. Wait lang ha. Wait lang mga ka-G. Saglit. Nalilito na ako sa oras ko sa araw kung kailan ba yun. December. Mga ka-G. Ay, wait lang. Alam ko dito. Wait lang. Alam ko. Alam ba yun? December 9. December 9 ay Saturday. Tama? December 9. Saturday yun. Actually, yun na. Nasa actually na tayo. Wednesday. December... Ay, anong ano? Ano yung Wednesday? December 6. December 6, nagbi-bleed na ako. Ako kasi may PCOS po ako. So, parang normal lang sa akin kung nag-heavy menstruation ako. Minsan, spotting lang. Ngayon, nung Wednesday, last 2 months, hindi kasi ako masyadong dinadatnan nung normal kong menstruation talaga. Ngayon, nung December 6, tama, Wednesday, nagre-layout ako dito mismo sa opisina. Nagtataka ako, bakit parang dire-diretso yung ano ko, bleeding ko. So, tumigil ako, umakyat ako sa taas, nagpahinga ako, baka pagod lang. Tapos nagtaka ako, sorry gumagalaw. Nagtaka ako, Saturday na, ganun pa rin. Almost 4 days na, dinudugo pa din ako, nagbe-bleed pa rin ako, sobrang dami talaga. As in, flow talaga, walang tigil. So, tinawagan ko na yung sister-in-law ko na magpapa-check up ako. Sino yun? Si Ate Bane. Tinawagan ko na siya. Diyan lang naman, kapitbahay lang naman namin. Tinanong ko siya, sabi ko, ate, tuloy-tuloy yung dugo ko. Paano kaya yun? Ano kaya dapat kong gawin? Ang sagot niya sa akin, magpa-check up ka na para alam natin kung ano yung gagawin. Tama naman siya. Ngayon, nung December 9, pumunta ako sa OB, sa Pilar Village, sa Las Piñas. Napakabait ng mga staff doon. Tapos si doktora, napakabait din. Sorry, hindi ko pa pwedeng banggitin yung pangalan niya kasi hindi pa naman ako nakakapagpaalam. Nung chinek niya ako, nahihiya pa nga ako kasi nga meron pa rin akong nagbi-bleed pa rin siya. Ito ka banda, parang nakikita ka. Parang hindi putol yan. Nagbi-bleed pa rin siya. Ngayon, wala akong choice. Sinabi naman niya sa akin, it doesn't matter. Yun ang sinabi niya sa akin. So yun na, chinek niya ako. Sabi niya sa akin, may placenta na naiwan sa mo. Sure siya na placenta yun. So, sabi ko, ano pong dapat gawin? Naraspahin ako. December 9 yun mga 4:15 PM. Sabi niya sa akin, diretso ka na ng hospital. Pa-schedule ka na ngayon, 9 PM. Sabi niya sa akin. Ayun na. Hindi ko masyadong naintindihan na yun nga, hindi ko alam yung feeling ko na malulungkot ba ako kasi 3 months, ewan ko kung 3 or 2 months pregnant ako, yun nga, nakunan ako. Hindi ko alam na 2 months pregnant ako kasi nga spotting ako, nagbi-bleed ako. Ay, wait lang. Pumasok yung asawa ko din. Nagbo-vlog ako din. Ito pala yung asawa ko. Di, hello ka naman. Hello.
ayusin mo naman. Di. Tema ng mga ka-G. Nako. Ayun na. Hindi siya nagpakita. Ayun na. Tapos, ano, ayun, dumiretso na ako sa Las Piñas Medical City. Tama ba? Las Piñas Medical City. Hindi ko, ano yun. Basta sa may ano, Sa may Las Piñas. sa may Las Piñas lang. Hindi ko alam yung mararamdaman ko. Kung malulungkot pa ako kasi nawala siya o natatakot ako kasi raraspahin ako kasi syempre first time ko yun. 34 years old na ako. 33 years old na ako. Hindi ko alam kung ano, kung yun nga, kung matutuwa ba ako dahil may pag-asa pala kaming magka-baby o malulungkot ako kasi nawala siya o matatakot ako kasi yun nga, raraspahin ako. Ayun na nga, story shortcut. Hello mga ka-G. Maglalaro kami ng tito ko. Uy, wait lang, nagkukwento pa ako. Mamaya na. Nagkukwento pa ako, mahirap ko i-edit. Huwag mo naman ganun. Edit? I-edit. Ito na yun, doon ka muna. Teka lang, ayusin ko rin damit ko. Ayun na. Pwede mo naman i-cut yun? Ang hirap na yung mag-edit, no? Ano? Save Eh, ka. sorry. Ayun na nga. Tapos, ayun na, nung mga na pumasok ako sa OR mga 6 p.m. Ang schedule ko ay 9 p.m. Mula nung pumasok ako, nanalangin na talaga ako. Sabi ko, gawin mong pabor sa akin lahat ngayon araw na to. Sana maging smooth lahat ng mangyayari sa akin ngayong gabing to. Yun yung sinabi ko kasi syempre, wala ka naman talagang ibang mapagsasabihan, kundi talaga yung nasa taas. Siya talaga. Ayun na nga. 8 p.m., dinala na ako sa pinaka-mismong operating room, mga 8:15. Tapos, buti na lang talaga yung mga nurse doon. Teka nga. Hindi ko kasi alam kung anong hospital ba yun. Hindi ko sa ulat. Wait lang. Las Piñas Medical. Ito ba yun, di? Las Piñas City Medical Center. Yun. Yung mga nurse doon, napakababait. Yung mga, lalo na yung mga naka-assign sa operating room. Dahil huwag nga maingay. Ay, sorry na. Tapos yung mga doktor, lalo na yung anesthesiologist. Yung doktor nung time na yon, pinatugtugan pa niya ako para daw maaliw ako, parang ganon. Napakabait, sobra. Wala akong masasabi. Sobrang pasasalamat ko talaga. Ayun na nga. Awa ng Diyos. Natapos, siguro mga 15 minutes lang ginawa sa akin yun. Hindi ko na kasi malaman kasi nga syempre, tuliro na ako First time ba. Tapos dinala na ako sa recovery room. By 11 p.m. hindi ako pwedeng gumalaw. Straight body lang talaga. Noon sa bed ko hanggang 4 a.m. Ayun na nga. Tinanong ko na agad yung OB kung pwede na po akong lumabas ngayon. Pumunta siya mga 7 a.m. Napakaaga. Napakabait po talaga ng doktora na yun. Sabi niya sa akin, siguro mga before lunch, kung masisettle mo. Ayun. Kaya ang ginawa ko, syempre, wala ngang pera. Diba? Wala namang ipon. Ayun. Nanghiram ako ng pera. Hindi ko na babanggitin kung kanino, ha? Kasi manghiram din yung iba. Ayun na. Eto na. Isang linggo na ako, 8 days, 9 days na ako na, yun nga, lumabas sa hospital. Kailangan ko nang mag-layout kasi kailangan na namin magtrabaho kasi marami kaming bayarin. Yun na nga yun. Ayun lang naman yung mga, mga ginagawa ko. Tingnan nyo na lang, ha? Ganyan ang ginagawa. Ayan. Okay, dito ba? Pinabalin mo. Wait lang, ha? Di, huwag niyo maingay. Ayun na nga.
Tingnan nyo, 7:04 na, ang dami kong kwento. Nakan tayo ah. Ginagawa natin yung... Ito, nag-layout na ako kasi Pag yung dilaw, wala eh. anong pag- Kailangan natin talaga magtrabaho. Pag hindi tayo nagtrabaho, wala na po, mga ka-G. Wala nang mangyayari sa atin. Kaya nga sinusubukan natin mag-vlog. Diba? Hindi naman para lang sa akin to. Para to sa lahat. Hindi ko para sa akin. Kaya supportahan nyo naman ako, ha? Please, supportahan nyo ako. Ito yung buhay namin. Lunch bar. Di, pinadala ko to kanina kay Vita. Di, 1,000. 960. Kasi sabi ko kay Vita, wag na. Magpapasukat na lang ako. Ayan, lunch fix. Ano tayo? Wala siyang comment. Ngayon, sa akin ng pamangkin ko, mag-vlog ka na lang. Diyan tayo ayun. Wag na daw akong istorbo. Ito kasi ginagawa nila. Tinan niya. Ayan. Dahil marami yan dyan. Diba? Naglalaro sila ng D. Palam ito yung COD. Silang dalawa. Punta ka na sa mga bahay-bahay. Tito. Si Althea, pamangkin ko yon. Siyempre, dito na rin na yung husband ko. Ayun. Matagal ko na to. Sa totoo lang, hindi ko matandaan. 2021 pa yata. 2022 ako nagkaroon ng 1,000 subscribers. Kaso yung mga content ko noon, puro lang lyrics, hindi ako na monetize kasi nga, copyright, kasi nga, hindi ako marunong. Kaya nga, sinubukan ko, sabi sa akin ng mga, try mo yung yung everyday vlog. Syempre, ang dami nang ginagawa. Hindi ko rin maintindihan kung paano ko ba hirap. Samahan nyo na lang. Tinan nyo ang ginagawa ko. Ganyan natin. Yan. Okay. Tayo yung magle-layout na. Sisimula na tayo mag-layout. Sa mga customer namin dyan, pasensya na kayo kung na-delay nung nasa hospital ako. Pasensya na talaga kayo. Hiningi ako ng pasensya sa inyo. Hindi ko na babanggitin yung mga pangalan ninyo, pero alam niyo naman yun, hiningi ako ng pasensya. Eto. Wala pa tayo dyan. Kadalasan, pag nagle-layout ako, merong nagko-correction after kong mag-layout. Yung pamangkin ko, si Madel, kaso pagod galing sa opening yata ng sport fest nila, di ba? Garo siya sa STI Alabang. Pagod kaya. Pero kadalasan naman, lagi siyang pagod kahit wala siyang ginagawa. Pero lately nung nakita niya ako na yun nga may nararamdaman ako, ay naman tumulong-tulong na siya. Siya talaga yung inaasahan ko paggawa ng PCD and sworn, mag-scan ng mga ATP, authority to print yun galing sa BIR para makagawa kami ng mga resibo. Kaya maingay di kasi nagpa-vlog ako, di ba? Pag kailangan pa tong i-edit din. Hihirapan pa yun. Baka maging pansamantala o pangmatagalan kong editor, yung pamangkin ko, si Madel din. Magaling rin siyang mag-edit. Kaunti. Ayun lang. Ngayon ay December 19. Bayaran ng sasakyan ng papa ko. Ngayon yun. Ay nako, Diyos ko po. Pasensya na kayo, ang mga problema ko sa buhay, kwento ko pa sa inyo. Okay lang ba? Hintay na lang tayo. Ayan. Para kita nyo naman ako, maputi-puti ako konti. Pag yung tingnan yung buhok ko, Diyos ko. Wala eh. Lalagas-lagas na yan. Yung kaseksiyan ko. Intindi niyo. Pasensya. Nilayout tayo.
subukan natin. Wala namang mawawala kung yun nga. Pag nag-vlog ka talaga, parang binuksan mo na talaga yung buhay mo sa social media. Yun naman talaga. Eh, siguro, sana na walang basher, diba? Kung may basher man, huwag tayong magagawa dun. Oo, yung asawa ko lang daw yung basher ko. Kaya ayaw niya sumama sa pagbablog. Nag-check nga ako ng yung mic na clip sa Lazada para mas clear yung pagsasalita ko. Pinag-iisipan ko pa kasi 853 pesos. Hindi ko alam kung sino mag-i-sponsor. Ewan ko lang. Ay, naku. Shout out sa lola ko pala, dyan sa Matnog Sarsupon. Ano na siya, magwa 102 years old ngayong April 2024. Shout out sa iyo, my mother. Hello. Hello sa inyo. Tawag dito? Wala lang, naisipan ko lang mag-vlog. Kasi, syempre, nakakabagot din manood ng movie. Subukan natin mag-vlog muna. Habang... Tadi yung sinaing. Okay din. Thank you nga pala sa kay Kakarlo nung dumalaw sa akin nung ako'y may nakahiga, naka-bed rest pa. Thank you nga pala sa iyo, Kakarlo. Tapos kay KLC nagbigay ng fruits. Thank you so much po sa inyo. Na-appreciate ko po lahat yan. Thank you po talaga. Ay, nakakapagod yung mga buhay-buhay, kaso wala naman talaga. Kailangan natin mag-work. Kung hindi tayo mag-work, walang mangyayari sa buhay natin. Gutom, tapos pag di ka pa nakabayad sa utang, demanda, o diba? Alam niya ng iba. Pero talaga ang mangyayari. So, kailangan talaga, magtrabaho tayo. Ayun. Di ba ilang araw din yung bago makuha pag nagpano ako ng salamin? O kaya dikit mo na muna kaya to, hanapan mo ko ng frame. JC, kasi ito talaga yung gusto kong lens muna eh. Kasi nadaganan ko po ito kagabi. Habang natutulog. Pagtingin ko nakahiwalay na siya. Wala talaga. Excuse me po. Ay naku, hirap talaga po yung nag-e-edit ka ng layout. Yung alin? Ay nako, guys, paano na? Sino nakabing? Ay, paano ba yan? Hindi pinatito mo. Paano yan? Paano yan napapatay? Wala na akong makwento. Ano pa bang ikwento ko? Ano pa bang paano yung takbo ng Paano yan napapatay? negosyo? Ganon? Oo, sige ha, ganito. Kami, may family business yung father ko. Imprenta po siya. Ngayon, ako po yung nag-layout. Tapos ko pong i-layout, nirarunning po sa offset. After po ng offset, nanamberan po sa, sorry.
na ano. Nanumberan po siya sa Hamada o sa Minerva. Yun yung proseso nun. After nun, gagabirin yung mga resibo. Tapos, i-stapleran. Gagawa muna pala ng backing. Kasi bawat resibo, merong naka-photocopy na maliit na ATP. Isa rin yun sa mga isa rin yun sa basehan na yung resibong ginagamit mo hindi fake, hindi siya peke. Kaya tingnan nyo yung mga resibo ninyo sa mga negosyante po dyan. Tingnan nyo yung mga resibo ninyo. Dapat bawat booklet sa ilalim, makikita nyo yung maliit na photocopy ng ATP. Makikita nyo yung doon. Once na meron yung doon, at dapat meron kayong hawak din na hard copy ng original ATP sa inyo yun, sa mga customer, sa mga taxpayer. Hindi pwedeng iiwan yun sa mga printers. Kami printers kami, hindi kami nag-hold ng mga original ATP. Bawal po yun. Dapat po, doon po yun sa mga taxpayer. Kasi may kalayaan silang mamili ng imprenta kung saan sila magpapagawa ulit. Ayun. Ngayon, ano pa ba? Yun na, pagkatapos na ma-deliver, maniningil ka syempre sa mga customer. Shout out po sa mga customer na good payer. Hindi po ako magbabanggit ng pangalan. Salamat po sa inyo, sa mga good payer. Sobrang salamat po. Wala po akong masasabi sa inyo. Talagang ibinibigay nyo po talaga sa imprenta yung para sa imprenta. Thank you so much. Tapos, sa mga hindi naman good payer, wala naman, kapiranggot lang naman. Siguro dahil hindi pa nga nakukuha yung trabaho, kaya hindi pa sila nakakapagbayad, diba? Wala sa mga good payer, thank you po talaga. Hindi ko nababanggitin, pero papasalamat ako sa inyo. Sa inyong lahat. Thank you so much. Meron pa akong gustong pasalamatan eh. Parang tatay-tatayan ko rin na rin yun. Pabanggitin ko na yung pangalan, baka mamaya eh. Kay Sir Alex, dyan sa Parañaque. Taga Parañaque siya. Thank you kasi, naiintindihan mo, hindi pa ako makabayad, no? Thank you so much kasi sa lahat ng mga tumutulong sa amin, especially sa akin personal, thank you so much po sa inyo. Wala akong masasabi, thank you talaga. Darating din yung araw, magagantihan ko naman ng kabutihan din. Nako, may dumating. Parang titigil ako sa pagbablog. Wait lang. Para mamaya sino yan? Sino yan? Narjin? Ayun na. Nagpapasalamat din ako sa mga supplier namin. Thank you rin sa inyo. Siguro mga susunod na mga vlog, makikita nyo na paano kami magtrabaho. Yung talagang hands-on. Ngayon kasi nagle-layout pa lang ako. Hindi pa ako masyado nakakapag trabaho kasi nga easy muna tayo. Bukas kasi may check-up ulit ako. 7:18 na po. Ito na. Another layout na ako. Ito. Yes. O, yung pamangkin ko. Lalaro kami ng quad ni Tito JC. Talo ako. Pangalawa lang ako sa MVP. Team MVP.
Ay, nako. Excuse po. Ulam namin ngayon, ano, lumpiang Shanghai ng Amber. Ang sarap. Dati ko nakakainin yung ano. Masarap talaga. Ilan pa ba yung siomay? Dalawa. O, tag-isa tayo. Kunin mo na isa. Yan. And tapos, yung siomay ng 7-Eleven, masarap din. Super sarap din siya. 59 lang 8 pieces. So, super, ano, tipid. Sobrang mura pala, hindi matipid. Puro tayo mo tayo. Katapat lang kasi namin, ano, 7-Eleven. Kapag wala kaming ulam, yun yung inuulam namin mag-asawa. Ano tayo mo tayo? Paano naman tayo? Minsan gulay, Pero ang nagbitig ko lang. hindi ko alam. Hindi lang. Hindi ako magsinungaling. Pero minsan, Hindi kasi yun lang. Ay, ito pala. Jacobs, yun, tapos ano ba? Ang gulo ah, LDT pala ito. Wait lang po ah. Ay, hindi pala ito. Ayan na. Okay, okay. Ayan na So, tayo. Ayan na. Ready na. ayun na. Paano? Kain na kami, ha? Ito. Nagugutom na kasi ako. End ko na muna tong vlog. Bukas na lang. Ulit. Okay? Thank you so much mga ka-G. Supportahan niyo po sana kami mag-asawa. Ako po. Supportahan niyo kami. Thank you. Bye!